inisnab daw. At yun naman po ay kitang-kita rin sa mga kumakalat na video nga netong si First Lady. Hindi niya pinansin si Sara Duterte. Alam niyo, masakit yung ganun yung binaliwala ka. Hindi ka pinansin. Parang hindi ka nakita. Parang hindi ka nag-i-exist. You are nobody sa madalit salita. Kaya hindi pinansin at hindi binati man lang na itong First Lady nga, itong si Sara Duterte. Wala pa daw na pagkakataon na ma-discuss nga na itong si Sara Duterte at si Marcos Jr. yung mga komento ng kanyang ama at ng kanyang kapatid na si Baste. Alam niyo naman yung nakaraang linggo, usapin sa social media yung napakatitindi, napakabibigat na akusasyon na itong si Digong laban sa nasa Malacanang. At syempre kahit po yung kanyang kapatid na si Sara Duterte na si Baste, ay napakaraming rin pong patutsada at hindi magandang comment tungkol kay Marcos Jr. Wala daw silang napag-uusapan. Siguro hindi na rin darating sa punto na napag-usapan nila yan. Dahil ang meron na lang itong Vice President at ang nasa Malacanang ay siguro maging civil na lang, maging decente na lang, magpakita na lang sa taong bayan na kahit papano ay okay sila. Pero ang totoo, hindi. So yan po ay ipinakita netong si Liza or netong First Lady. Kitang-kita ang pang-iisnab nga kay Sara Duterte. At least, 'di ba? Merong isang Liza Araneta or Marcos, etong First Lady nga, na totoo sa sarili niya. Abay, ba't ko papansinin etong nabuhong ito? Siguro ganyan ang sabi na si Liza Marcos. 'Di ba? Ito yan. She also bared that she has not discussed these attacks with the chief executive himself. So wala pang discussion, hindi na pa napag-uusapan, at siguro medyo matagal na tong usaping ito, siguro hindi na talaga mapag-uusapan nilang dalawa yung mga akusasyon nga na yon ni Digong kay Marcos Jr. Wala, hindi naman nagtanong sa akin si Pangulong Marcos. Okay, you see? Nagkukunwari lang pareho kayo dahil, nako ay, ba't kailangan pang tanungin? Ba't kailangan pang mag-usisa yung nasa Malacanang, si Marcos Jr.? Hindi ba dapat makikita yan sa inyong mga actions? Yung nakikita natin sa actions natin dalawa, si Marcos Jr. at si Sara Duterte, ay malinaw na panluloko sa taong bayan. Hindi sila in good terms. Yun yung totoo. Alright, the alleged snub came after VP Sara's father, former President Rodrigo Duterte, blasted Marcos, calling him bangag. Talagang mabibigat yung akusasyon na yon. At syempre, kung ikaw ay Duterte at ang pinagsabihan mo nun ay mga Marcos na nasa power ngayon, abay papayag ba yung mga yan? So clearly again, na itong si Marcos Jr. ay nakikipagplastika na lang talaga kay Sara Duterte. Ayun. Matindi yung akusasyon na yun ni Digong kay Marcos Jr. Sino ba ang dapat natin paniwalaan sa dalawang yan? Sa tingin ko, pareho nating paniwalaan. Kung ano yung akusasyon nila sa bawat isa, yun po sa tingin ko ay may katotohanan. Pareho po natin silang paniwalaan. O diba? I have no comment as of this time, said Sara Duterte when asked about the matter. In an interview with media on the sidelines of her official page or trip in Malaysia for the Southeast Asian Ministers of Education. Yun, walang komento daw. Sana ganun nga, no, yung mga issue na wala namang talagang kabuluhan at walang kaugnayan sa kanilang trabaho, sana hindi na rin nila gawin para lagi na lang na no comment din. Kasi dapat talaga ay nakatuto kayo sa trabaho nyo, hindi yung ganito na puro panggugulo sa ating bansa. Nakikita ko, itong dalawang pamilya na ito talaga ang nagpapagulo sa ating bansa. Her brother, or Sara Duterte's brother, Davao City Mayor Sebastian Duterte, also angrily called for Marcos' resignation during the event. Ayun, nanawagan ba naman yung kapatid na si Sara Duterte na resign Marcos? Abay kahit sino, sa parte ni Marcos Jr., siguradong tatabangan sa pamilyang yan, 'di ba? Kaya uulit-ulitin ko yung nakikita na natin ngayon na kahit papano ay naging civil na lang, kahit papano ay
magkakilala pa rin ang Vice President at ang ating or ang nasa Malacanang, kahit papaano, magkakilala pa rin. Pakitang tao na lang po yung mga yan. So, ito maliwanag na panluloko sa ating mga kababayan, sa ating bansa. Good luck.